Bawat NBA player ay sumusugal. Si Reeves, sumugal siya. So far, nagtagumpay. Nakasecure ng malaking kontrata. Pero hindi lahat ng sumusugal ay nananalo. Isang halimbawa, itong si Cam Thomas na sumugal sa kanyang sarili para makasecure ng malaking payday. Tinanggihan niya ang 2-year, 30 million extension ng Nets sa kanya. Yung 1-year deal na 9.5 million tinanggihan din niya. Iniwave siya ng kanyang kupunan at pinapirma ng Milwaukee Bucks pero kalaunan, iniwave naman siya kaagad at mapahanggang sa ngayon ay wala pa siyang kupunan. Free agent pa siya. Lahat nakakaintindi kay Cam Thomas. Sumugal siya para syempre tumaas ang kanyang value, makasecure ng malaking kontrata. Pero iba ang nangyari. Inconsistency. Mababa ang kanyang mga numero. Hindi nag-a-align sa kanyang gusto. Kailangan niya ang bola in which hindi po pwede kung siya'y sasama sa ibang team. Hindi rin po niya kayang maging role player. Ang kanyang defense naman ay below average. Bakit ba kukuha ng isang player ang isang kupunan na sa opensa lang malakas at ball dominant player pa? Mas pipiliin pa nila yung magaling dumepensa kaysa sa kumuha ng player na sa opensa lang magaling. At least, kung defense, marami kang magagawa mga idol. Siyempre, pwedeng-pwede yan na i-partner sa mga superstar. Kaya sa ngayon mga idol, masasabi natin na sana tinanggap na lang ni Cam Thomas ang offer na yon ng Brooklyn Nets. Pero ayun na nga, huli na ang lahat. Ibang level na sa ngayon ang private workout nitong si Matas Buzelis ng Chicago Bulls. Kasama niya si Dirk Nowitzki sa mga workout na ito para maturuan siya sa mga ano pang kailangan ng moves. Inamin niya mismo mga idol na sa kanyang rookie season ay puro 3-pointer siya. Wala siyang masyadong ginagawa mga mid-range jumper. Ayon naman sa kanya, alam niya mismo na yung mga coach niya sa Chicago Bulls ay medyo nararamihan sa kanyang mga shot sa tres. Kaya sa ngayon, gusto niya na i-develop ang kanyang mid-range jumper at umatake sa pinta. Okay ang kanyang napili mga idol. Magaling si Dirk Nowitzki dyan at marami siyang matututunan. Kailangan talaga sa NBA ay dapat flexible ka. Hindi ka lang magaling sa isang bagay lang, dapat marami kang alam. Siya ay nag-average ng 16 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal per game sa kanyang 29 minutes na playing time. So far, napakadesente, marami siyang nagagawa. Kaya nakaka-proud to para sa Chicago Bulls na makita ang kanilang player na gusto pang i-improve ang kanyang sarili. Nagpaabot naman ng suporta ang ilang mga Warriors fans kay Stephen Curry kung sakaling ito'y iti-trade ng Golden State Warriors sa Boston Celtics. Nakakaakit yung mga draft capital asset ng Boston. Pero ayaw nila yung kapalit na Paul George at Peyton Pritchard. Masyadong insulto yun sa value ni Stephen Curry. Pero gayon pa man, kung sakaling matutuloy ang trade nito, ay ipapakita po ng mga Warriors fans ang kanilang suporta kay Stephen Curry sa Boston Celtics. Naiintindihan nila mga idol na kailangan to dahil gusto pa ni Stephen Curry na mag-contend for championship. At kung sakaling hindi yun magagawa ng Golden State Warriors o maibibigay sa kanya, ay marapat lamang talaga na lumipat na lang siya sa ibang kupunan. Title contender pa rin naman ang Boston Celtics. Malalim ang kanilang bangko. Nandyan pa naman si Jason Tatum at ilagay mo si Stephen Curry. Ako, napakalakas na team yan. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumuto ka lang. And as always, thank you for watching.